Hindi ko alam yon pero mabuhangin doon at kailangan ko lang bumaba. Naranasan ko na. Hindi pa ako nakakaalis pero ngayong umaga titingnan natin kung maayos. Hulyo 20, 2022. Sa mataas na nagyeyelong dalisdis ng K2, halos hindi na makahinga ang isang umaakyat. Bawat hakbang niya, humihinto siya para umubo. Bawat galaw ay mas mabagal kaysa sa nauna. Pagkatapos ay gumawa siya ng isa pang hakbang at isang matinding sakit ang dumaan sa kanyang dibdib. Umubo siya ulit. Tiningnan siya ng isa pang umaakyat at tinanong kung handa ba talaga siya para dito. Malinaw ang babala at senyales ng katawan niya. Malapit ang mas mababang kampo pero mas malapit ang tuktok. Gumawa siya ng desisyon. Isang desisyong magpapasimula ng lahat at mag-aalis ng lahat ng ligtas na opsyon na maaaring sundan. Maligayang pagdating sa extreme. Naranasan mo na bang magkaroon ng pangarap na hindi ka pinapatulog sa gabi? Isang bagay na sobrang gusto mo. Handa kang isugal ang lahat para lang magkaroon ng pagkakataon na makamit ang tagumpay? Si Ali Akbar Saki ay may ganoong pangarap at ang pagtupad dito ay magdadala sa kanya ng lahat, pati buhay niya. Lumaki si Ali sa Afghanistan, isang bansang winasak ng mahabang taon ng digmaan, pagdurusa at kahirapan. Palagi siyang naniniwala na may pag-asa at kagandahan kahit sa madilim na panahon. Matagumpay siyang negosyante at information technology consultant mula Baglan, Afghanistan. Sa kabila ng tagumpay at matatag na kalagayan, may mas mataas at mahirap na hamon na laging humihila sa kanya. Mahilig siyang umakyat ng mga bundok, na tila tinatawag siya sa paraang walang ibang makakagawa. Hindi siya umaakyat para sa kasikatan o mga rekord, umaakyat siya dahil mahal niya ito. Nasubok niya ang sarili sa di inaasahang paraan. Itinatag ni Ali ang Hike Ventures Group na may 180 sumaling hiker. Gusto ni Ali ipakita sa mundo ang ganda ng Hindu Kush at patunayan na kaya ng mga Afghan makamit ang pambihirang bagay kahit limitado ang resources. Noong 2020, pinangunahan niya ang unang all-Afghan na grupo, kabilang ang 3 babae sa pag-akyat sa tuktok ng Noshak, ang pinakamataas na bundok sa Afghanistan na may taas na higit 24,500 talampakan. Huminto ang mga tao sa konserbatibong probinsya at nagtanong bakit may mga babaeng hiker, pero sagot niya, hindi madali magkapamilya ng babae sa grupo. Pinili ko ang 3 babae at hindi ako nagsisi. Magaling sila, kasing lakas at sigla ng mga lalaki, at kasigasig din sa labas ng bundok. Naglaan siya ng oras sa kawanggawa at kilala sa base camp bilang mabait, palakaibigan, mapagbigay, at laging nakangiti. Si Ali ay taong hindi madaling malimutan. Susubukin siya ng bundok sa hindi inaasahang paraan, ngunit mas mataas pa ang mga pangarap ni Ali kaysa sa bundok ng kanyang bayan. Malaki ang kanyang pangarap, marating ang pinakamataas na bundok sa mundo. Ito ang nagtulak sa kanya paakyat ng matarik na K2 noong 2022. Para kay Ali, ang K2 ay higit pa sa karaniwang pag-akyat. Nais niyang maging unang Afghan na makarating sa summit na 26,000 talampakan at maitataas ang watawat ng Afghanistan sa tuktok. Ginamit niya ang pag-akyat bilang pahayag para sa malayang Afghanistan at lakas ng kababaihan. Hindi ito tungkol sa personal na karangalan, kundi sa pagmamalaki at pagpapakita na may lugar pa rin ang kanyang bansa sa pinakamataas na bundok sa mundo. Nag-hire si Ali ng Karakoram Expeditions, isang kumpanyang Pakistani ni Misra Ali, para sa pag-akyat sa K2. Nagbayad siya ng humigit kumulang $40,000. Nakasama na ang 3 bote ng oxygen para sa summit push at ang serbisyo ng isang porter at gabay. Bagamat may karanasan siya sa mataas na lugar, hindi pa nasubukan ni Ali ang umakyat sa bundok na 26,000 talampakan at pinili niya ang K2. Ang Savage Mountain ang una niyang aakyatin. Isang matinding sugal. Susubukin nito ang buo niyang lakas, kakayahan at tapang. Higit 28,000 talampakan ang taas. Ang K2 ay isang malupit na higante na nagpaparusa sa bawat pagkakamali. Walang puwang dito para magkamali. Matarik at nagyayelo ang mga dalisdis nito at ang hangin ay parang matulis na kutsilyong tumatagos sa balat. Maaaring biglang bumagsak ang mga pagguguho ng nyebe ng walang babala, winawasak at nililibing ang lahat ng madaanan nito. Sa ilalim ng nyebe, may mga nakatagong panganib gaya ng bitak at malalalim na siwang sa yelo na maaaring lamunin ang tao kapag nadulas. Sa matataas na lugar, manipis at matalim ang hangin. Bawat paghinga ay laban na sumisipsip ng lakas.
Napapaso ang kalamnan sa bawat hakbang kahit sa pinakamalalakas na umaakyat. Sa ganitong mga lugar, umiiral lang ang lupa sa ilalim ng bota mo at ang langit sa itaas. Isang dulas sa gilid o maluwag na bato sa paa, maaaring maagaw ng bundok ang lahat agad. Ang pag-akyat sa K2 ay kailangan ng malakas na katawan, maingat na plano, matibay na konsentrasyon at tapang sa bawat panganib. Para masakop ni Ali ang bundok na ito, kailangan niyang lampasan ang sarili niyang kakayahan at magdala pa rin ng swerte. Kaunting awa lang para makabalik siyang buhay. Pagdating ng Hunyo, si Ali ay papunta na sa base camp kasama ang maliit na grupo ng umaakyat, gabay at mga porter. Doon, sumama siya sa natitirang miyembro ng Karakoram Expedition o Karakoram Expedition na isang mahigpit na grupo na may humigit kumulang 15 katao. Pinamunuan sila ni Chairman Mirza Ali at Daulat Mohammed na magiging high-altitude porter ni Ali, gagabay sa kanya sa pinakamapanganib na bahagi ng pag-akyat. Habang itinatayo ni Ali ang kanyang tent, puno ng buhay ang base camp, humuhuni ang hangin sa mga tent, hinihila ang mga sulok nito at dala ang matalim at nagyayelong lamig. Ang tunog ng niyebe at yelo sa ilalim ng bota ay sinabayan ng sigawan at tawanan ng mga umaakyat para maibsan ang kaba. Ang makukulay na tent ay nakakalat sa puting glacier na parang hiyas. Tumayo si Ali sa gitna ng mahigit 100 umaakyat mula sa 20 ekspedisyon habang ang kulay abong matalim na mga tore ng K2 ay bumangon. Kadalasay natatago ang tuktok sa ulap. Nag-antay sila at pinlano ang susunod na hakbang habang pinagmamasdan ang bundok. Tulad ng iba sa K2, pinili ng grupo ni Ali ang Abruzzes Spur, ang pinakasikat na ruta ng bundok. Bago matupad ang pangarap ni Ali na itanim ang watawat sa tuktok ng K2, kailangan muna niyang pagdaanan ang maraming pagsubok. Ilang linggo siyang umaakyat sa matatarik na dalisdis papunta sa mas mataas na kampo, ramdam ang manipis na hangin at matinding lamig. Gabi-gabi, natutulog siya sa maliit niyang tent, tapos dahan-dahan siyang bumababa sa mas mababang kampo para masanay ang katawan at baga. Dito sinubok ng mga bundok si Ali at dito rin lumitaw ang unang senyales ng problema sa pag-akyat. Nagsimulang makaapekto ang taas sa kanya. Ang dating simpleng ubo, lumala habang paakyat siya. Matagal ng kliyente ni Karakoram Expedition Michael Pfeiffer, si Ali. Napansin niyang nahuhuli ng ilang oras si Ali noong unang akyat mula base camp papuntang Kampo 1. Bawat hakbang at paghinga ay nagpapadama kay Ali kung gaano kadelikado at walang patawad ang K2. Isang beses, pinatigil ni Michael si Ali at tinanong, "Sigurado ka bang kaya mo ito, pare?" Ngumiti si Ali at sinabing hahabol siya sa sariling bilis. Ang mabagal at tuloy-tuloy niyang ritmo ay naging pattern. Madalas siyang nahuhuli at naiiwan sa likod ng grupo. Hindi lang nagkomento si Michael, binigyan pa niya si Ali ng babala na tila sinasabi niyang baka oras nang umatras. Kapag ang pangarap ay kasing tindi ng kay Ali, walang babala, panganib o takot ang makakapigil dito. Noong Hulyo 2022, sina Ali at Daulat ay nasa mahigit 23,000 talampakan ang taas. Balak nilang marating ang Camp 3 mula Camp 2 bago maggabi. Bago umakyat noong umaga, nagpadala si Ali ng voice message sa asawa. Sinabing maganda ang pakiramdam niya kahit hindi ito totoo. Kitang-kita ng mga tao sa paligid niya na siya ay nanghihina. Ilang araw na siyang inuubo ng paulit-ulit. Malamang nararanasan na niya ang unang sintomas ng matinding sakit sa bundok na maaaring ikamatay agad kapag mataas ang inakyat dahil nauubusan ng hangin, namamaga ang utak at napupuno ng likido ang baga. Kung hindi agad bumaba, kahit bihasang umaakyat ay pwedeng mawalan ng malay at mamatay sa ilang oras. Unti-unting bumibigay ang katawan niya, pero ayaw pa ring maniwala si Ali. Nagpatuloy si Daulat sa pangunguna paakyat ng bundok habang hirap sumunod si Ali. Nawawalan na sila ng pag-asa na marating ang Camp 3 bago magdilim dahil humihina si Ali. Bawat hakbang niya ay lalong hirap, na parang hinihila siya pabalik ng bundok. Sa harap nila, tahimik ang K2, itim na bato, walang katapusang yelo at isang langit na parang napakalapit. Ang hangin ay humihiwa sa dalisdis na parang talim. Habang nangihina ang katawan, nanonood si Daulat na may takot. Si Ali ay humihinga ng maiksi at putol-putol, natatabunan ng ugong ng hangin. Alam niyang hindi na sila aabot sa Kampo 3. Sinubukan ni Daulat na kumbinsihin si Ali na bumalik na lang ng ilang beses papunta sa ligtas na Kampo 2 na nagbabala na delikado na ang magpatuloy.
Pero hindi nakinig si Ali. Dahil sa matinding determinasyon o katigasan ng ulo, o baka naapektuhan na rin ng taas ng lugar ang kanyang tamang pagdedesisyon. Sa lahat ng ito, iginiit pa rin ni Ali na magpatuloy papunta sa Kampo 3, isang kapwa Pakistani na umaakyat ang na-inspire sa determinasyon na iyon. Pero nabahala si Pfeiffer dahil lahat ng umaakyat ay tuloy-tuloy pa rin kasama ang kanilang guide. Malayo na sina Ali at Daulat, kinagabihan mga alas 8:30 ng gabi. Nag-record ng video si Ali na halatang pagod at hirap ang boses. Ikinuwento niyang mahirap na ang pag-akyat. Sabi niya, mahirap akyatin ang K2 at kasama ko ang porter na di pa nakarating dito. Hindi niya alam ang oras kaya naabutan kami ng bagyo. Sinusubukan naming makaalis dito. Diyos, tulungan mo kami. Ito ang huling salitang naitala ni Ali at ilang sandali matapos niya itong i-record at ipadala, bumigay ang kanyang katawan. Wala pang 500 talampakang paakyat bago marating ang Kampo 3, lalong tumindi ang matalim at mainit na sakit sa dibdib, kaya bawat paghingay parang lumulunok ng bubog. Parang umiikot ang bundok sa paligid niya habang hawak ang dibdib sa matinding sakit, saka bumigay ang kanyang mga binti. Umupo siya sa malamig, matigas na niebe, tumingin kay Daulat at sabi, "Hindi ko na kayang magpatuloy." Nagsimulang matakot si Daulat sa maaaring mangyari. Mag-isa siyang kasama ang deliryo na kliyente at walang ekstrang oxygen. Ang natitirang bahagi ng Karakoram Expedition Team ay nagpatuloy papunta sa Kampo 3, sinusubukang maunahan ang paparating na bagyo. Ngunit sina Ali at Daulat ay hindi ganoon kapalad. Nilamon ng dilim ang bundok at tinamaan ito ng matinding blizzard. Humampas ang niyebe sa mukha nila at nagyelo ang kanilang mga daliri. Hinampas ng hangin ang likuran nila, parang itinutulak si Daulat habang tinutulungan si Ali. Sa ilalim ng bota nila, natakpan ng niyebe ang nagyelong lupa. Kung walang agad na tulong, mamamatay sila pareho. Nagwawala ang bagyo. Nagdesisyon si Daulat na umakyat sa Kampo 3 para humingi ng tulong, bilang tanging pag-asa nila. Umakyat si Daulat ng pinakamabilis na kaya niya. Nilalabanan ang malalakas na hangin ng bagyo at nakakabulag na niyebe. Hanggang sa wakas ay nakarating siya sa kampo bandang alas 9 ng gabi. Dito nag-iba ang takbo ng kwento. Sabi ni Michael Pfeiffer, may hindi bababa sa 150 tao sa Kampo 3 ng gabing iyon. Pagdating ni Daulat sa Kampo 3, todo na ang bagyo na may napakalalakas na hangin, pero hindi niya naramdaman na may kagyat na panganib. Nang tanungin ni Pfeiffer kung nasaan si Ali, sagot ni Daulat na papunta si Ali sa Kampo 3 at mag-isa lang siya, ilang oras na lang ang pagitan nila. Ganito rin ang ginawa ni Ali dati, kaya hindi ito gaanong nakakapagtaka. Kaya ang mga umaakyat ay pumasok na sa kanilang mga tent, hinubad ang mabibigat nilang bota, gumapang papasok sa init at seguridad ng kanilang sleeping bag, at naghanda ng matulog. Samantala, mag-isa si Ali sa gitna ng bagyo, nanigas ang kanyang katawan. Unti-unting nabalot ng niebe ang kanyang katawan na para bang nililibing siya. Sinubukan niyang makakita habang lumalamig ang bundok, pero wala siyang mapagtataguan o matatakbuhan. Sa bawat lumilipas na sandali, unti-unting nauubos ang pag-asa niyang mabuhay, humahaba ang oras, at wala pa rin si Ali sa kampo. Napansin ng ilang gabay ng ekspedisyon na may mali. Dalawa sa kanila ang nagsimulang magsapatos habang bumabagyo pa sa labas. Matapang silang nagboluntaryong lumabas para hanapin si Ali. Pero noong mga oras na yon, malalakas na hangin na ang umiihip sa mga dalisdis at hirap na silang manatiling nakatayo. At hindi pa nila alam kung nasaan si Ali. Sinabi ni Daulat sa mga gabay kung saan niya iniwan si Ali ilang oras na ang nakalipas. Pero di nila alam kung naghihintay pa rin siya roon o bumaba na sa mas mababang kampo. Bawat hakbang palabas ng tolda ay laban na sa bundok. Sulit ba isugal ang buhay nila kung di rin nila alam kung nasaan siya? Kailangan nilang dumaan sa Black Pyramid, isang kilalang delikadong bahagi sa pagitan ng Kampo 3 at mas mababang Kampo 3. Pagkatapos ng mahabang usapan, nagpasya ang search team na delikado lumabas sa ganitong kondisyon at altitude, kaya naghintay sila hanggang umaga. Kaunting liko lang sa tren ng kaguluhan. Linggo-linggo sa Patreon, nagbabahagi ako ng eksklusibong video, totoong paliwanag o personal na kwento na wala sa YouTube. Kung gusto mong makita ang behind the scenes kasama ako, sumali sa Extreme sa Patreon. Kita-kits! Para kay Ali, baka pakiramdam niya di matatapos ang gabi. Kahit sandali lang ang snowstorm, ramdam ni Ali ang matinding lamig na parang nagyeyelo ang kanyang mga buto. Nag-iisa sa matalim na gulod ng K2, madilim na langit lang ang tanaw ni Ali habang siya'y nakahiga at naghihirap. Noong umaga ng Hulyo 21 habang umaakyat-paakyat ang karamihan sa Karakoram Expedition Team,
Dalawang porter ang dahan-dahang bumaba mula Camp 3. Hindi sila lumabas para hanapin si Ali, kasama si Michael Pfeiffer na nagpasya ring isuko ang sarili niyang pag-akyat. Mga 30 minuto mula Camp 3, napansin nila ang hugis ng isang tao sa tabi ng fixed rope. May nakasalampak sa niebe. Habang lumalapit sila, napagtanto nilang climber ito at naisip agad si Ali. Tinawag ni Michael ang pangalan ni Ali habang dahan-dahan silang lumapit. Pero hindi gumalaw ang taong iyon sa malayo. Nakahiga lang siya sa niebe. Sigurado si Michael at ang kanyang mga guide na patay na siya dahil natulog siya buong magdamag sa labas sa matinding lamig. Pagdating nila sa kanyang kinaroroonan at lumuhod sa tabi niya, may nangyaring kamangha-mangha. Tumugon si Ali sa kanila. Sa kung anong paraan, buhay pa siya. Tinanong agad ni Michael kung okay pa ang mga kamay at paa ni Ali at kung may pakiramdam pa. Sagot ni Ali, ayos lang siya kahit pakiramdam niya ay bibigay na ang puso niya. Binalot siya ng kumot, binigyan ng pagkain at oxygen at tinulungan siyang makatayo kahit nanginginig ang mga binti at mahina ang loob. Bawat hakbang na puno ng sakit, sinimulan nila ang mahaba at mapanganib na pagbaba. Ngunit magiging isang hamon ang mailigtas si Ali. Ang pangunahing problema ay ang pababain siya sa Black Pyramid. Matarik at lantad ang mga dalisdis. At sa taas, bawat hakbang ay pakikipaglaban para makahinga. Isang maling galaw lang at maaaring ikamatay ang pagkahulog. Tuwing aakyat dito, parang naglalakad ka sa gilid ng mundo. Halos imposibleng pababain ang isang pagod at halos walang malay na umaakyat. Nauna si Michael sa kanila para tingnan kung may iba pang pwedeng tumulong. Patuloy na sumunod ang mga gabay, maingat na bumababa sa mapanganib na dalisdis habang hawak si Ali sa gitna. Bawat hakbang ay kalkulado. Nanginginig sa pagod ang mga binti ni Ali. Bawat hakbang ay masakit. Bawat paghinga ay isang laban sa manipis na hangin. Ang paghinga ni Ali ay mabilis at mababaw. Bawat isa ay paalala kung gaano siya kalapit na tuluyang mawala sa dalisdis magpakailanman. Matapos ang 100 at 60 talampakan, sumuko na naman ang katawan niya. Bumagsak siya sa niebe, hawak ang kanyang dibdib, bawat paghinga ay masakit at mababaw. Bumibigay na ang puso niya at libo-libong talampakan pa ang layo niya sa kahit anong posibilidad ng totoong tulong. Sinubukan ng mga gabay ang lahat ng kanilang makakaya. Mga salitang pampalubag loob, matatag na mga kamay, pero wala silang magawa para pigilan ang bundok sa pag-angkin sa kanya. Ilang minuto lang, nawala na si Ali. Muling kumuha ng biktima ang mabagsik na bundok. Maingat nilang inilipat ang katawan niya sa tabi ng lubid at itinali sa malapit na bato. Tahimik itong saksi sa hindi niya natapos na pag-akyat. Maghapon, umaakyat at bumababa ang mga tao sa dalisdis. Pagod at malungkot ang mga mukha. May umiwas ng tingin at may sumulyap sa lalaking dating kasama nila umakyat na ngayoy nakahiga na lang sa malamig na tuktok ng K2 hanggang sa tuluyang matabunan ng hangin at niebe. Ang lalo pang nagpapalala ay ang lapit ni Ali sa Kampo 3. Maraming tanong ang naiwan, tulad ng kung bakit pumasok ang porter niya sa Kampo 3 noong Hulyo 20 nang walang malinaw na paliwanag. Kakababa lang niya kay Ali ng 500 talampakang nagdurusa. Kung hindi ito ginawa ni Daulat, hinanap kaya nila si Ali at nailigtas siya o namatay siya dahil tumanggi siyang bumalik. Higit pa sa mabigat na bigat ng pagsisisi, si Karima, ang asawa ni Ali, ang pinakamasakit ang dinanas. Nawalan siya ng asawa, ang lalaking kasama niya sa buhay, mga pangarap at mga plano. Sa isang malupit na sandali, gumuho ang kanyang mundo. Walang paliwanag, walang paghingi ng tawad at walang kwento ng kabayanihan ang makakapuno sa puwang na iniwan niya. Bawat alaala at pangarap na sabay nilang binuo ay may kasamang kirot ng pagkawala niya. Sakit na mas mabigat pa sa lahat ng pasanin ng bundok. Hindi tinanggap ni Karima ang opisyal na pahayag na namatay ang asawa niya dahil sa acute myocardial syndrome at atake sa puso dahil para sa kanya ay kulang at hungkag ang paliwanag na iyon. Naniniwala siya na pinagod si Ali ng matinding lamig. Itinulak sa kanyang hangganan ng labis na pagod at pagkatapos ay pinabayaan ng ekspedisyon sa kanyang huling mga oras. Para sa kanya hindi lang bundok ang dahilan kundi sunod-sunod na pagkukulang. Namatay si Ali dahil hindi siya umatras. Pero sa bundok Rainier, 4 na umaakyat ang gumawa ng isang desisyon. Hindi lang nito muntik ikamatay nila, kundi ikinamatay ng taong sumagip sa kanila. At kung ano ang ginawa nila sa kanilang safety gear, ilang minuto bago nagkagulo ang lahat, ay tiyak na magpapakabog ng iyong dibdib.